God. At tayo po ay patuloy sa ating mensahe. At ito po ay mga panahon, diba, sa ating kapanahunan, sa mga usa ito, about the end time prophecy. At marami po tayong narinig na ito na ba yung malapit na nga ba yung second coming of Christ o yung pagkatapos na ng mundo. Pero napakaganda po mga kapatid na bilang sa Kristiyano ay mayroon po tayong mga kaalaman sa mga bagay nito. Hindi para po tayo ay matakot, di ba? Kundi para ito yung di ba, alam natin yung mga darating pang mangyayari sa mga susunod na kapanahunan. At aware po tayo mga kapatid na ang bawat oras ay napakahalaga at dapat samantalahin po natin, lalo na sa mga mahal natin na hindi pa naligtas, na mga oras mga kapatid na huwag natin sayangin upang tayo po ay makapaglalaban ng salita ng Panginoon at patuloy na makapaglilig pa sa Kanya. Amen? So, ang last time, mga kapatid, nandun na po tayo sa end time prophecy sa ating part 2. Ngayon po ay part 3 na po tayo, mga kapatid. At napakaganda po na napakaganda po mga kapatid na, di ba, na patuloy natin itong pag-aaralan. At bagamat itong mga una ay hindi natin maunawaan. Pero pagpatuloy po natin pinag-aaral ko ay mas lalo natin siyang naintindahan at naunawaan, mga kapatid. So that dito po sa time frame, mga kapatid, ay di ba, nakita po natin na nandito na po tayo sa church age. Di ba, sa panahon na mula sa ating mula ng unang pagpangito ng ating Panginoon sa pangagalan ng salita at sa ating kapanahunan na patuloy na pinapangagal ang salita ng Panginoon at unang kaganapan, di ba, ang tinatawag na rapture, mga kapatid. Kaya nakita po natin yung difference between the rapture and the second coming. So ano po yung unang mangyayari, mga kapatid? So mauna muna, mga kapatid, ang rapture, kung saan ang mga Kristiyano na nangamatay ay bubuhayin at sila ang katawan ay papalitan ng glorified body. Yung mga natira, mga kapatid, na Kristiyano na iwan ay ang katawan po ay babaguhin, di ba, at maging glorified body. At tayo po ay sasalubong sa Panginoon sa halapaap. Kung saan after doon ay magkakaroon ng judgment seat of Christ, o ay tinatawag na marriage supper of the Lamb. And after the 7 years tribulation, yung mga may iwan, mga kapatid, sa hindi makasama sa rapture, dadanas po sila ng 7 years tribulation, kung saan ay magkakaroon ng matinding kahirapan na hindi pa naranasan ng mundo, di ba, na darating sa mundo. At dito na po ay maghahari ang Antichrist. At sa panahon na yun, after 7 years tribulation ay doon sa time na magkakaroon ng Battle of Armageddon ay ito ko yung muling pagbabalik ng ating Panginoon. Amen. With the saint. Praise God. Kaya nga dito, mga kapatid, ay nakita natin na ang pagkakaiba, mga kapatid, sa rapture and the second coming of Christ. So pinag-aaral po natin na rapture is a mystery. Yan po natin. Diba? So rapture is a mystery, but a second coming is a prophecy. Diba? At so rapture is requires no signs, but second coming requires many prophetic signs. At ang rapture will take place in the clouds. Kaya masasalubong tayo sa Panginoon doon sa halapaap. At pero ang second coming of Christ, it will take place on the earth. Diba? Particularly ang mga paa ng ating Panginoong Jesus ay aapak doon sa Mount Olives. Sa rapture, mga kapatid, ay
Christ will come for the saints. Kaya ito yung unang pagpakita ng ating Panginoon, mga kapatid, ay para doon sa kanyang iglesia, sa mga hinirang, para po sa mga Kristiyano. But ang second coming, mga kapatid, ay Christ will come with the saints. Kaya na doon sa pagbabalik, mga kapatid, sa second coming, ay kasama na po mga kapatid ang mga hinirang. Tayo po ang mga Kristiyano. At sa rapture, only believers will see Him. Diba? Kasi ito ay sabi, Christ will come quickly and quietly. So wala pong nakaalam, di ba, parang in the twinkling of an eye, parang sa isang mata ay mangyayari yung mga bagay na yun na at tayo po ay magiging glorified body as sasalubong sa Panginoon sa alpa, at tayo po ay makikita po natin siya ng harapan. Pero sa second coming, mga kapatid, everyone will see Him. Nung sa rapture, at ang mga Kristiyano lang ang makakita sa Kanya. Pero doon sa second coming, ito ay magiging hayag sa buong mundo, at He will come visibly and loudly, di ba, like a thunderstorm, yung kidlat, di ba, na marinig mo from the east to west. Kumbaga, buong mundo, mga kapatid, ay masasaksihan to. At sa rapture ay believers will be rewarded, at dito na po, mga kapatid, tayo po ay tatanggap ng reward mula sa Panginoon. But the second coming, ito po yung the nation will be judged. Amen. So nakita po natin, ito po yung mga kaganapan na inuhula sa Biblia, na soon and very soon talagang ito po ay mangyayari. Amen. Para po mas maliwanag, sa second coming of Christ, may dalawang phases po, mga kapatid. Ang unang maganap ay the return of the groom. Kasi hindi tulad po, mga kapatid, ang rapture doon sa diba, sa kasalan. Ang iglesia ay kakasal doon sa ating Panginoon, at susundiin niya yung babaeng ikakasal. Diba? So yun yung ito yung tinawag na rapture. But the second coming, mga kapatid, is the return of the King. Siya po ay muling babalik dito sa lupa, di ba, para i-judge sa mga naiwan. So together with the saints, at siya po ay mag-aangin ng 1,000 years. Praise God. So, ang pag-usapan po natin, kailan darating ang mga bagay nito, mga kapatid. So, what are the signs of the end times? Diba, what are the signs of the end times? Kasi alam natin na narinig na natin to ng mga nakaraan pa, na malapit na ang pagdating ng Panginoon. At sa ating kapanahunan ay makikita po natin ay talagang, diba, mas malapit na doon sa inaasahan natin. So kaya ito po yung topic natin, what are the signs of the end times? Basahin po natin yung 1 Thessalonians chapter 5, verse 1 to 2. Sabi dito, now brothers and sisters, about the times and dates, we do not need to write to you. For you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. Praise God. So, maliwanag po na sinabi na ito po ay darating gaya ng isang pagnanakaw. Walang nakakaalam ng oras at panahon kailan darating to. Kaya kung may mga nagpapahayag na ganong date darating ang second coming, ito po ay maling katuwaan o false prophecy. Kasi maliwanag po na walang nakakaalam ng oras at panahon. Sa verse 3, while people are saying peace and safety, destruction will come on them suddenly, as a labor pains on a pregnant woman, and they will not escape. Praise God. So makita po natin ng pag sinabi na kapayapaan, diba, at and safety. So suddenly magkakaroon po ng
ng distraction di ba, ng malaking kaguluhan. So kailan darating ang mga bagay nito mga kapatid? Sabi, as labor pains on a pregnant woman, and they will not escape. So hinintulad po mga kapatid ang second coming mga kapatid sa isang babae na di ba na nagdadalang tao. Amen. Naibigin mo na. Praise God. So yung isang nagdadalang tao mga kapatid na yung di ba? Meron bang mga pag ang isang babae ba mga kapatid ay biglang nabuntis, may mga palatandaan ba? Di ba? Unti-unti, di ba nakikita natin bukod sa lumalaki yung tiyan, di ba may mga may other sign nakita natin na may mga pagbabago Kaya hindi may tatago pag ang isang babae ay nabuntis kahit gaano mo itago yan, may mga signs di ba na ito ay nagdadalang tao na. At ang tanong mga kapatid, alam ba ng babae ito kung kailan siya manganganak? Diba? Kumbaga magamat mayroong due date sinabi natin na kailangan 9 months matumabas Amen. Pero may panahon mga kapatid, pero pagdating ng time doon, yung exact date, oras, hindi alam di ba? Maring ito yung kabuwanan na, pero hindi mo alam kung anong exact na oras, araw, darating yung kanyang panganak di ba? At dito na makita na bagamat may meron siyang due date, pero posible ba na yung babae na yun pwedeng manganak before ng due date, di ba? Bago pwedeng. At maaaring manganak siya after ng due date At during due date, pwedeng mangyari yung mga kapatid. So ganito pa mga kapatid, hinalitulad ang second coming of Christ o yung last days mga kapatid, gaya ng isang babae na manganak. Praise God. At hindi niya alam mga kapatid kung kailan eksakto na darating. Pero habang papagating yung mga kapatid ay patindi ng patindi ang pagsakit ng kanyang tiyan. Diba? So, the birth pains. Kaya makita po natin mga kapatid, habang papalapit ang second coming o yung katapusan ng mundo, di ba, pabigat na maramdaman natin di ba? At kaya dito makita po natin gaya ng sandali ng tao na ito na di ba? Yung nakikita natin yung mga signs. Praise God. Kaya nga sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 4 to 5, but you brothers and sisters are not in darkness, so that in this day you should surprise like a thief. So tayo mga kapatid na mga Kristiyano, hindi na po tayo masusurprise pagdating nito gaya ng isang magnanakaw Diba sabi, you are all children of light and children of the day. We do not belong to the night or to the darkness. Tayo po mga kapatid ay nasa kaliwanagan na. Kaya hindi po tayo masusurprise kapag dumating na yung mga oras na yun. Amen? Bahal mo, biglang dumating yung nag-rapture na So hindi tayo masusurprise kasi ang mga tunay na mananampalataya, ang tunay na naligtas ay diba? Hindi nag-ready. Siya po ay handa na pagdating ng time na yun. Diba? At alam natin na yung mga senyales mga kapatid na malapit na ang pagdating ng panahon na yun. Kagaya ng isang babae na naglilihim. Hindi siya na-surprise nung siya ay nanganak na Diba? Sabagat alam niya na darating yung kapanahon na yun.
Kaya nga bilang isang Kristiyano mga kapatid ay napakaganda na maunawaan natin ang mga bagay nito. Ano ba yung mga palatandaan na malapit na yung pagdating ng ating Panginoon? Praise God. So what are the signs of the end times? So una mga kapatid, spiritual disease is getting worse. So ito po mga kapatid yung unang palatandaan, di ba? Alam po natin mga kapatid, ang si Satan ay the great deceiver. Di ba? Sa kapanahon niya mga kapatid, maraming tao ang maninilang, amen, at sa kanilang pananampalataya. Di ba? Kaya nga ang so ibig sabihin mga kapatid, mas palala ng palala ang pagdinilang ni Satanas upang madaya ang maraming tao mga kapatid sa kanilang pananampalataya. So basahin po natin yung Revelation chapter 13 verse 18. Sabi doon mga kapatid, all who dwell on the earth will worship Him, whose names have not been written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. So sinabi ng mga kapatid, all who dwell in the land will worship Him. Sa Tagalog sabi. At ang lahat ng nangananahan sa lupa ay magsisamba sa Kanya. Nasa kanya-kanyang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero na pinatay buhat ng itatag ang sanlibutan. So ito po mga kapatid ay particular tumutukoy during the time ng tribulation, kung saan ay nag-rapture na eh. Kaya nga yung marami na hindi nakasulat sa aklat ng buhay, sila po ay madadaya at dahil sa pandagaya ng Antichrist, di ba, ang lahat mga kapatid na naiwan ay sasamba, di ba, sasamba sa kanya, sa Antichrist, o sasamba sa beast mga kapatid, praise God, o sa Antichrist mga kapatid. So hindi natin alam kung sino ay tinutukoy na Antichrist sa panahon yun, di ba? So sila po ay sasamba sa kanya. Pero makita po natin, hindi kaagad-agad na isang ang mga alam natin mga tao ay wala na may Diyos na kailangan na dapat sambahin. So hindi sa isang iblang mga kapatid ay mangyayari na halos karamihan ay sasamba sa Kanya. Amen. So ibig sabihin, gradually mga kapatid ay mas lumalala ang pandagaya ni Satanas mga kapatid. Amen. Diba sa ating panahon marami na nag-claim na siya ang Kristo eh. Diba? Marami nag-claim mga kapatid na mga bulang propeta na lumalabas na sila ang sinugo ng Diyos. Diba? Sila yung Antichrist eh. Sila yung anak ng Diyos. Diba? So nakita po natin nung kapanahon na yun ay marami ng pandagay sa Satanas. At ito po mga kapatid ay palala ng palala. Maraming tao na sila po ay tatalikod sa kanilang pananampalataya. Diba? Sila po ay madadaya. Basahin po natin sa Matthew chapter 24. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng Olivo, ay nagsilapit sa kanya ang bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ang katapusan ng sanlibutan. Praise God. So tinatanong po nila ang ating Panginoong Hesus, kailan ba darating ang mga bagay nito? Kailan ano ang magiging tanda ng kanyang pagparito o muling pagbabalik?
Sa verse 11, mga kapatid, sabi doon, then many false prophets will rise and deceive many. The many false prophets will rise up and deceive many. So, lalabas mga kapatid na maraming mula ang propeta at marami ang madadaya mga kapatid. Amen. Kaya nga mga kapatid ay itong mga bagay dito ay di ba, patindi ng patindi. Di ba, unti-unti mga kapatid ay marami ang madadaya mga kapatid ng mga di ba, kaya nga sa panahon natin ay marami ng dadaya ng maling katuruan, di ba, at nasa tamang pananampalataya na ay di ba, ay nadadaya pa mga kapatid. Praise God. So, ito po ay patindi ng patindi pa mga kapatid, at ito yung mga sinyelas, mga signs di ba, na maraming mga bula ang propeta na nalalabas. At hanggang doon mga kapatid sa tribulation, grabe na ang paghahari ng Antichrist. Kaya nga dito mga kapatid, ito ay palala ng palala sa ating kapanahunan. Kaya nga makita po natin ay marami nang lumalabas na bala ang mga propeta, diba? Kaya lang, diba, nakita na may nagkiklaim sila ang sinugo ng Ama, diba, na siya yung diba. So makikita po natin mga kapatid, marami na mga kapatid na mga bulaang propeta na lumabas, at maraming tao mga kapatid ay nalinlang mga kapatid. At sa panahon ng yung bago mangyari ang end time, ito yung mga senyales. Spiritual deceit is getting worse. Palala ng palala mga kapatid, at marami pa ang madadaya hanggang sa last days mga kapatid, na halos ang lahat ng tao mga kapatid sa panahon yun ay sasamba sa Antichrist. Amen. So yung ito yung unang sign mga kapatid, and number 2 sign mga kapatid, Middle Eastern wars are escalating. Praise God. Yung pangalawa mga kapatid, ito yung mga digmaan mga kapatid doon sa Middle East ay palala ng palala. Diba? Ngayon ba sa panahon to ay may mga digmaan na tayo maririnig mga kapatid. Praise God. Pero hindi po lahat ng war ng mga digmaan ay patungkol doon sa end times. Amen. So, ang tinutukoy dito mga kapatid na digmaan ay mga digmaan lang na mangyayari doon sa parte ng Middle East. Amen. Particular mga kapatid sa digmaan ng mga ng Israel. Diba? At sa panahon ito mga kapatid ay narinig na natin, di ba, may mga war na may mga digmaan na nangyayari doon sa Israel. At ang Middle East, so Middle East is the center stage of the end time wars. Ito po yung magiging sentro mga kapatid ng end time wars. Kaya mabasa po natin sa Revelation 16, dito po mangyayari yung Battle of Armageddon, kung saan sa time na yun mga kapatid ay maraming bansa mga kapatid ang magtatangkang pabagsakin ng Israel. Amen. At dito mangyayari yun sa Battle of Armageddon. At sa Revelation chapter 20, dito yung mangyayari yung Battle of Gog and Magog. Ibig sabihin, nakasento yung digmaan doon sa Israel. Bagamat marami tayong narinig ng mga digmaan sa iba-ibang tao, pero ito po yung mga palit na dapat nating bantayan yung mga balitang ito na nangyayari particular sa mga taga-Israel. Amen. Ngayon ba ay nangyayari ng mga batid? Sabi sa Matthew 24 verse 6, and you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Diba? So makakarinig tayo ng digmaan at mga alingawan ng mga digmaan. Pero sabi mga kapatid, ang mga bagay nito ay dapat mangyari, pero hindi pa ito yung wakas. Diba? Sa
Sabi sa Matthew 24, verse 24 to 27, 25, "For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilence, and earthquakes in the various places." Amen. So nakita na po natin mga kapatid na ito sa isang pinapantay mga kapatid, yung mga nangyayari doon sa Israel. At alam natin mga kapatid na noong paman ay may mga nangyayari ng digmaan, di ba? Ito na yung simula, yung atin na di ba, meron ng hidwaan eh. So nangyayari na mga kapatid na merong gera na nangyayari sa Israel at Palestine. At kung titignan po natin, ito yung mga nangyari na ng mga nakarang taon eh. At may nangyari, at yung nangyari pa ng Israel and Hamas war eh. Diba? So ito pa yung mga sunod-sunod na digmaan na nangyayari doon sa Israel. Praise God. At nakikita po natin mga kapatid, grabe ang worst na nangyayari. At kailan lang mga kapatid, di ba, yung pinangambahan na baka ito na yung World War III ng gera ng Israel at ng Iran eh. Amen. Kung saan ay nakita po natin na ito yung grabe na nangyari ng mga digmaan eh. Di ba? At yan, kasama lang yung mga kapatid yung di ba yung pagsama ng US at talagang inatake yung di ba yung base ng Iran at sobra kung titingnan natin sobra yung pinsala na nangyari. Praise God. So nakikita po natin mga kapatid, ito na yung mga war na sinasabi na ito po ay palalanan ng palala. At may gera na naman eh, di ba sa Thailand and Cambodia na nagkakaroon din ng mga digmaan. So kung titignan po natin mga kapatid, makakarinig ng mga digmaan at mga aligaw-ngaw ng mga digmaan, ito mga kapatid ay isa sa mga signs na talagang malapit na yung second coming. Amen? So, aware tayo mga kapatid, ito na yung mga sign at particular mga kapatid, lalo na doon sa nangyayari doon sa Israel na mga digmaan. At grabe ang mga digmaan ngayon, di ba? Dati, yung mga bomba pag pinakawalan, to whom it may concern eh, kung saan tamaan eh. Halos na naging digmaan dahil nagaan kasi hindi sigurado kung saan babagsak eh. Pero ngayon, pag pinakawalan, missile, gabi, nakatuna kung nakaset na kung saan tatama eh. Diba? At hindi ng panindi, ang kinatakutan, baka yung ginamitan ng nuclear bomb eh. Talagang matindi na po ang mangyayari sa pinsala sa mundo. Praise God. So makikita po natin, kaya dapat aware tayo sa mga nangyayari, particular sa mga digmaan na nangyayari doon sa Israel. Amen. Ngayon, hindi natin alam kung tapos na eh. Pero ito po ay mayroon pa rin di ba, na hindi natin alam kung kailan pa yung susunod na digmaan. So ito po mga kapatid, yung isa sa mga signs, di ba, next, spiritual disease is getting worse and Middle Eastern wars are escalating. Praise God. So, tumitindi ang mga gera, so lalo na doon sa Middle East. And number 3 signs mga kapatid, worldwide famine is increasing. So, tumitindi mga kapatid, ito yung famine and pestilence, yung kahirapan eh.
Marami ng tao mga kapatid na nagugutom sa buong mundo. Yan. Kaya sabi ko sa Matthew chapter 24 verse 7, for the nation will rise against nation and kingdom against kingdom. And sabi, and there will be famines, pestilences, and earthquakes in the various places. So makita po natin na worldwide famine is increasing. Mas lalo nang dumadami mga kapatid ang mga bansa na dumadanas ng tagutom at ng kahirapan. Amen. So ayon sa pag-aaral mga kapatid ng GRFC, so numbers of people is share of analyzed population in the GRFC countries, territories facing levels of acute food insecurity. So from 2016 to 2024, patindi mga kapatid ang mga bansa na dumaranas ng kahirapan, di ba? Lalo na yung sa global economy na marami mga kapatid ay nagkakaroon ng matinding kahirapan. Praise God. So lalo na sa ating kapanahunan na, di ba, lalo na sa mga giyera na nangyayari, ang mga bilihin ay pataas ng pataas. And then ang gasolina ay pataas ng pataas. So maraming nawalan ng trabaho, maraming mga business na bumabagsak. And then so yung famine mga kapatid, yung maraming nagugutom na eh. So hindi natin napapansin, pero kung titignan natin yung mga balita sa buong mundo, isa na dito sabi sa the 2025 Global Report on Food Crisis, ito yung GRFC, released May 16, report that 295.3 million across 53 countries, territories face acute food insecurity in 2024. Imagine mga kapatid sa 295.3 million people mula sa 53 countries ay dumadanas na mga kapatid ng kahirapan. Marami na ang nagugutom mga kapatid. Amen. At so hindi natin napapansin mga kapatid na di ba, kung titingnan natin sa ibang marami na ang nagugutom mga kapatid, na halos kapos na ang pagkain, nagkaroon na ng pagtuyot sa kanila at nagtuyot ng mga pestilence. Praise God. At ito po ay panala sa buong mundo mga kapatid. Amen. Particular dito sa mga third world countries, at tayo po ay maswerte pa rin dahil hindi pa naman ganun ka-worst na naranasan sa ating bansa eh. Pero maraming bansa mga kapatid na patindi na yung kahirapan na dumarating. Imagine sabi that nearly 1 billion people go hungry every day. Amen. Almost 1 billion people ang nagugutom. Amen. Pero maswerte po tayo mga kapatid ay sino na ba yung tumalas ng gutom dito na hindi kumain ng isang araw. Amen. So sa worldwide mga kapatid, almost 1 billion people na nagugutom at more than 20,000 children under the age of 5 die daily from hunger. Imagine, sa isang araw ay 20,000 mga bata ang namamatay dahil sa gutom. Praise God. At sabi nga, famine is getting worse and worse. Ang tagutom na ito mga kapatid ay darating hanggang doon sa tribulation. Amen. So, kaya nga dito mga kapatid pasimula ay doon sa pagdating ng tribulation ay mas lalong patindi na mga kapatid ang kahirapan. Sabi sa Revelation chapter 6 verse 6,
And I hear the voice from among the poor living, being says, sabi ng mga kapatid, sa Revelation, a loaf of wet bread or 3 loaves of barley will cost a day's pay, and don't waste the olive oil and wine. So darating daw yung panahon na yung mga kapatid, yung isang tinapay mga kapatid ay katumbas ng isang araw na sweldo. Imagine, bibili ka ng tinapay at di ba, yung isang araw na sweldo ng isang tao ay isang tinapay lang ang mabibili. Kaya ito'y sa panahon ng tribulation mga kapatid. Di ba, kung saan ay ang lahat ng hindi nagpatatak, hindi sila makakabili ng mga pagkain sa pamilya, at hindi sila makakapaghanap buhay pag wala silang tatak ng mark of the beast. Amen. So kaya marami ang magugutom, halos katumbas na isang araw na sweldo yung isang tinapay. Praise God. Kaya dito mga kapatid, makita natin ang taggutom, ang kahirapan ay patindi ng patindi. Pero ang maganda mga kapatid, ang mga Kristiyano ay patuloy na hindi pinababayaan ng ating Panginoon. Amen? Praise God. Ito po yung biyaya ng Panginoon eh. At ito po ay dahil sa ginawa ng ating Panginoon sa krus na Kalbaryo. Amen? Sa kanyang tinapos mga kapatid, tayo po ay pinalaya ng Panginoon mga kapatid. At ang sabi ng Biblia mga kapatid, na dahil sa kanya nang ginawa sa krus ng Kalbaryo, maganasan natin yung buhay na masagana mga kapatid. Amen? Kaya walang mga anak ng Diyos ang nagmalimos ng tinapay. Diba, mayroon na bang pinabayaan ng Panginoon sa isa man sa ating mga kapatid? Amen? So nakita po natin na kung maayon ngayon ay may problema ka, pero kung titignan mo sa labas, napakabigat pa ng problema ng ibang tao mga kapatid. Ikaw ay pinagpala pa rin ng Panginoon. Amen. Ang sabi po sa 2 Corinthians verse 8, 2 Corinthians chapter 8 verse 9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you through His poverty might become rich. Praise God. So alam natin mga kapatid, na dahil sa biyaya ng Panginoon mga kapatid, amen, dahil sa kanyang ginawa, siya po ay dumanas ng kahirapan upang maranasan natin yung buhay na masagana mga kapatid. Amen? Kaya bilang sa Kristiyano mga kapatid, iniindagan natin mga kapatid, tayo po ay pinagpala na ng Panginoon mga kapatid. Amen? So you are blessed and highly favored by God. Praise God. Ito po isang biyaya na tinanggap ng natin sa ating Panginoon. Kaya nga ang kahit sa mga patindi na kahirapan, pero makita natin mga kapatid, ang mga anak ng Diyos ay mananatiling masagana mga kapatid at patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Kaya ibang sa magandang pala mga kapatid. Kaya ang maganda mga kapatid na bilang isang Kristiyano ay ito po yung mga ganasan natin eh. Dahil sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay maganasan natin yung buhay na masagana at pinagpala sa presensya ng ating Panginoon. Praise God. Palapakan po natin ang ating Panginoon. So nakita po natin mga kapatid na hindi tayo masusurprise kasi alam natin na ito na yung mga what are the signs of the end times. Ito na yung patuloy na papalapit na mangyayari. Spiritual deceit is getting worse. Middle Eastern war are escalating. Worldwide famine is increasing. And number 4, climate change is worsened. Is worsened. Diba? So climate change has worsened. So makita po natin mga kapatid na maging sa ating climate change,
Amen. Malaki yung pagbabago na eh. Di ba, sa ating naranasan sa daigdig. Ito po yung sinabi mga kapatid sa Matthew 24 verse 7. For nation will rise against nation and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilence, kasunod ng mga kapatid, and earthquakes and in various places. So ano po yung sinasabi na magkakaroon ng mga matinding paglindol sa iba-ibang panig ng daigdig? Ito po ay dahil sa tinatawag na climate change. So pagbabago ng klima sa mundo mga kapatid. So ano ba yung climate change? Kaya nga ito yung mga earthquake mga kapatid, ito po ay sanhi ng climate change na nangyayari sa daigdig. So what is climate change? Sa definition mga kapatid, it is changes in Earth's weather, especially due to the increase in the temperature of the Earth atmosphere that is caused in part by the increase of carbon dioxide. Amen. So, nasisira na po mga kapatid ang Mother Earth. Di ba? Kaya nga yung climate mga kapatid, yung nag-iiba eh, yung panahon eh. Hindi na nila mapredict na dati yung mga lugar na nagyayelo ay ngayon ay nagkakauna ng yelo eh. May parte mga kapatid na lugar ay natutunaw na yung mga yelo. Kaya dito mga kapatid ay nagkakaroon ng sanhi, di ba, ng mga calamity na nangyayari sa mundo mga kapatid. Praise God. Ito po yung climate change eh. Di ba yung doon sa atmosphere natin mga kapatid ay sabi nga nasirado yung ozone layer. Di ba? Dahil sa kagawan ng mga kapatid ng mga tao mga kapatid, nag-iba na yung takbo ng mundo eh. So yung kaya nga ito yung naging sanhi mga kapatid ng di ba yung mga dating lugar na nag-ielo ay natunaw na. Amen. At yung mga rock formation ay sabi climate change triggers earthquakes, tsunamis, and volcanoes. Kaya nga ito yung naging sanhi mga kapatid. Bakit patindi ng patindi ang mga nangyayari ng paglindol? Ito po ay sanhi ng climate change. Amen. Bakit nagkakaroon ng mga tsunami mga kapatid? Kaya kung titignan natin mga kapatid sa mga nangyayari at sa mundo, yung mga paglindol ay patindi na patindi. Diba? Ilan lang to eh. Kung sa Japan, magnitude 6.8, di ba, na nangyari. Di ba? At worldwide may mga nangyayari na mga lindol at ito po ay patindi na patindi. Di ba? Hindi nangyari sa ating mga bagay dito mga patindi. Pero sa ibang bansa mga patindi ay patindi yung mga lindol na nangyayari. Yan. Sa Myanmar mga kapatid, yung March 2027, magnitude 7.7 mga kapatid ang nangyari mga kapatid. At more than 37.2 million sabi magnitude March 28, 2025, 7.2 magnitude earthquake struck Myanmar near Mandalay, exposing more than 37.2 million people to violent shaking and resulting in more than 3,000 deaths and some 3,000 injuries and over 300 missing. Praise God. So makita po natin ang lindol ay patindi. Di ba sa iba-ibang panig ng daigdig.
Diba? Dahil sa climate change mga kapatid, diba, iba na rin yung bagyo eh. Yung mga bansa na dati ay hindi binabagyo, diba, grabe yung baha ngayon sa ibang bansa eh. Diba, at kasi narito sa Saudi Arabia, dati hindi umuulan ngayon. Diba, binaha na rin kasi hindi nakadesign yung arena dahil walang ulan doon eh. Diba? Kaya nga yung mga kalsada doon, mga kapatid, mga tawag dito, yung asfalto eh. Dahil ito ay matibay sa init, mga kapatid. Pero pag umulan doon, mga kapatid, makikita mo, maraming disgrasya dahil madulas yung asfalto eh. Amen. Kasi hindi design na doon na magkakaroon ng tagla. Pero ngayon, mga kapatid, dahil sa climate change, di ba, binabagyo na rin ang Middle East eh, no, sa Saudi Arabia. At matindi mga kapatid, yung mga baha na dumarating, praise God, na lalo na sa ibang bansa. At titingnan natin mga kapatid ay maswerte pa rin tayo, yung baha sa atin ay konti pa rin eh. Di ba? Si Brother Peter hanggang 8 pa lang eh. Amen. So, patindi ang patindi. At ito po ay dahil sa climate change. Praise God. So, kaya nga doon sa mga nakita natin sa kapaligiran, di ba, ito yung mga senyales eh, na nangyayari. At kailan lang, di ba, ito yung mga news sa Alaska ay nagkawalan doon ay may tsunami alert eh, di ba, na mangyayari. So, makikita po natin na ito po ay sa din ng climate change. Di ba? Kaya matindi yung mga pagwaha, pagputok ng mga vulkan, ng mga volcano, at maging ng earthquakes. Praise God. Yan. So, ito po yung mangyayari mga kapatid sa mundo at kung titignan po natin sa ngayon ay palala ng palala, mga kapatid, ang nature eh. Diba? Marami nang nasira, mga kagubatan, mga kabundukan. Ang sabi po sa Romans chapter 8 verse 22 to 23, we know that the whole creation has been groaning as the pains of childbirth right up to the present time. So, gaya na sinabi ng kapatid na ito po ay patindi ng patindi. Diba? Gaya ng isang babae na nagdadalandawan na marapit ng manak, naranasan niya yung patindi ng pagsakit. So, ganun din mga kapatid na kagaya na nangyayari sa mundo mga kapatid. Patindi ng patindi yung mga pangyayari na nagaganap. Sa verse 23, ang sabi doon, not only so, but we ourselves who have the first fruit of the Spirit grown inwardly as we wait eagerly for the adoption of sonship, the redemption of our bodies. Praise God. So maging mga kapatid, naranasan natin maging sa ating katawan di ba, na praise God na pag halos tumatagal ay medyo nahihirapan ka ng tumayo, diba? May nahihirapan ka ng kumilos. Ito yung resulta na unti-unti na nagkakaedad eh. Pero sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 13, but keeping with his promise, we are looking forward to a new heaven and a new earth where righteousness dwells. Praise God. So sadyang mangyayari mga kapatid, darating yung araw mga kapatid, darating yung bagong langit at ang bagong lupa mga kapatid. Kaya makita po natin, yung earth na ito mga kapatid ay papalitan ng bago mga kapatid. Amen? Kaya kaunti-unti mga kapatid ay nasisira, isang araw, ito ay papalitan ng bago, ng bago, diba? The new earth, the new heaven, and the new earth. Praise God. Kaya nga ito po yung ating tinatanaw sa mga susunod ng panahon mga kapatid. Ito yung ating pag-asa mga kapatid, na minsan sa mundong ito ay wala kang nakikitang pag-asa, pero isang araw mga kapatid, praise God, ito yung isang araw ay maganasan natin sa presensya ng Panginoon.
Amen? Yung mga bagay na nasira na mga kapatid ay papalitan ng bago. Maging ating katawang mga kapatid na nasisira, nangihina, ito ay papalitan ng bago na wala ng kasiraan. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. So, yun po mga kapatid, sa araw na ito ang ating tinatalakay. What are the signs of the second of the end times? Amen. Kagaya mga kapatid ng isang babae na nagdidihid, kapag ito po ay malapit ng manak, ang sakit ng tiyan ay patindi ng patindi. So, ganun din po mga kapatid yung mga nangyayari sa mundo. Ito po ay katunayan na papalapit na po ang second coming. At kung mas malapit na ang second coming of Christ, mas malapit na po ang rapture, mga kapatid. Amen? Kung saan ang mga namatay kay Kristo ay bubuhayin at ang mga naiwan ay babaguhin. Amen? Papalitan ang glorified body ang ating katawan at tayo po ay sasalubong sa Panginoon sa alabahan. Ito po ay maaaring mangyari, maaaring ngayon, maaaring bukas. Amen. Kaya nga mga Kristyano, mga kapatid, ito po ay ang mga tuwing na Kristyano ay hindi na tayo nasusurprise sa mga bagay nito sapagkat alam natin ito po ay darating. At hindi tayo naghahanda kundi tayo po ay nanatiling handa na pagdating yung ng oras ng mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, ito pa lang mga kapatid, ang mga signs na pinag-aaralan natin, hindi pa po ito yung pinaka-mother sign. Amen. Sa susunod ay tatalakayin natin yung kumbaga ito pa lang yung anak eh. Yung pinaka-mother signs ay makita po natin na ito na talaga yung makita natin na talaga malapit na ang muling pagbalik ng ating Panginoon. Praise God. Praise God. At yun din ang inaasahan natin na rapture, mga kapatid, ay mas malapit na doon sa inaasahan natin. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, mga kapatid. So tayo lahat ay ito.